Pag-usapan po natin ang Book of Numbers. So, familiar po tayo sa Book of Numbers. Ito po ay isa sa mga sinulat din ni Moses. Si Moses, mayroon siyang 5 book na isinulat from Genesis to Deuteronomy. So, yun po ay isinulat niya at isa dito ang Book of Numbers. So, pag-uusapan po natin, ano ba ang Book of Numbers? Ano ba ang nilalaman ng Book of Numbers? At isa din sa tandaan natin, ang Book of Numbers ay under the time past. At ang pinag-uusapan doon, more on nakafocus sa Israelites. At kung ano yung mga practice, mga rituals, ordinance, ay matutunan din po natin. At lalong-lalo na dito po sa Book of Numbers. Ito naman yung outline na pwede nating i-consider dito po sa Book of Numbers. So Numbers divides into 3 sections: preparation at Sinai, failure of the old generations or generation, and then preparation of the new generation. So yun po yung tatlo, preparation at Sinai, chapters 1 to 10. So from chapters 1 to 10, preparation at Sinai. So the position and numbering of the people, chapters 1 to 4. So doon nyo po mababasa, malalaman the position and numbering of the people, referring to ayun nga, yung mga Israelites ay binibilang po nila from chapter 1 to 4, and then the precepts of God and sanctification of the people from chapter 5 verses 1 to chapter 9 verse 14. So kung babasahin yan, ano po ang pinaka-concept? The precepts of God and sanctification of the people. Then in chapters 9, 15 to chapter 10, verse 36, the pilgrimage toward the promised land. So yan po ang first part ng Book of Numbers, preparation at Sinai. Number 2, failure of the old generation. From chapters 11 to 25. So in chapters 11 to 12, discontent along the way. Kaya dito maraming mga Israelites na nagrereklamo along the way. Kahit mayroon na hindi sila nakontento, kaya discontent along the way. Then chapter 13 to 14, disbelief at Kadesh Barnea. So dito po mayroon pong issue na mayroong doubt itong mga ilan sa mga Israelites, at lalo na doon sa mga 12 spies, yung inutusan. Okay, yung inutusan na mag-spy doon sa Promised Land, mayroong 12 negative, yung 10 mayroong 2 positive na kaya. So, diyan po malalaman nyo kung babasahin nyo ang chapters 13 to 14. Then, 15 to 25, discipline from the Lord. Ayan, kung gusto nyong basahin ang Book of Numbers, ito po'y gagawin yung guide. And then last, number 3, part ng Book of Numbers, preparation of the new generation. From 26 to 36. So in chapter 26 to 27, reorganization of Israel. Bakit mayroong reorganization? Siyempre, ito po ay bagong henerasyon ang pinag-uusapan, dahil yung old generation ay failure. Kaya, mayroong reorganization of Israel, chapters 26 to 27. Then chapter 28 to 30,
regulation of offerings and vows. Ayan po, para sa mga new generation na po ito. Para sa mga bagong henerasyon. So, mayroong regulation of offerings and vows. And then 31 to 36, regionalization of the land. So, magkakaroon po sila ng property. Pag sila'y makapasok doon sa Promised Land, ang 11 tribes magkakaroon ng property. Yung isang tribe naman ay sila yung caretaker or mag-maintain doon sa tabernacle or sa temple. And then the figures below illustrates the possessions of the tribes in the or encamped and on the march. Kaya doon sa ano natin, sa first part, makikita nyo yung group, yung batalyon, kung baga, may mga group, bawat tribe. Okay, bawat tribe, mayroon silang separate na group. Yun yung possession nila habang sila naglalakbay. Dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Numbers, anong ibig sabihin ba ng numbers? So, isa sa mga na-define ito ay tinatawag na wilderness wanderings. Wilderness wanderings. So, ang author ay si Moses. Ito ay ayon sa tradition at mostly recognized by the scholars and even Christians or believers na si Moses ang author, writer. So the name of the book, Numbers, gets its name from the two accounts in chapters 1 and 26 of the numbering or counting of the people of Israel, first at Mount Sinai and second on the plains of Moab. So saan po yung first na binilang ang bayang Israel? Doon po sa Mount Sinai. 2 beses po kasi ito eh. Okay, 2 beses po yung mayroong pagbibilang. Ang una po binibilang ang Israelites doon po sa Mount Sinai, and then pangalawa doon sa plains of Moab. Kung pag-uusapan po natin ang theme and purpose, though Numbers gets its name from the numbering of the people, it is primarily concerned with nearly 40 years of wandering in the desert. 40 years. Ito po yung napakalayo na nilalakbay nila. Umabot sila ng 40 years. Saan sila pupunta? Papuntang Promised Land. So, bakit ganon? Napakalayo naman. Umabot ng 40 years. Ayan. Sa 40 years na yan, sila po ay karoon ng wandering or paikot-ikot lang po sila doon sa desert ng 40 years. Bakit kaya? Dahil sa kanilang hindi pagsunod, disobedience ang reason. So, a journey which should have only lasted 11 days. 11 days lang sana kung ito yung shortcut, at 40 days kung susundan yung kung hindi sila mag-shortcut. Pero ano po ang nangyari? Naging 40 years. Yan, kung may shortcut ay 11 days, nandoon na sila sa Promised Land, and became a 38-year agony of defeat simply because of the disbelief and disobedience of the people. So, ganun po ang nangyari na delayed. Instead na madali lang, malapit lang, years po sila na paikot-ikot lang sa wilderness. Ayan.
So Numbers then shows the consequence of failing to mix faith with the promises of God, according to Hebrews chapter 3 verses 16 to chapter 4 verse number 2. Mababasa niyo po doon yung consequences of failing, yung failure doon sa promise ng Panginoon. So Numbers teaches us that while life thus have its wilderness experiences, God's people do not have to stay in those conditions. Joshua will illustrate this later. So doon sa Book of Joshua na po natin matutunan yung iba pang reason kung bakit ganun po ang bayang Israel. So another important theme shown throughout the book of Numbers is found in God's continual care for His people. So over and over again, regardless of their rebellion and unbelief, He miraculously supplied their needs. Biro mo yan, 40 years na 40 years na mayroong supply ang Israel, hindi sila nagugutom. 40 years, mayroon na silang pagkain provided na po. Within 40 years, provided lahat sa kabila ng kanilang hindi pagsunod, sa kabila ng pagiging rebellious o rebelde. Ang ginawa ng Panginoon ay sinuplayan pa rin sila kung ano yung mga pangangailangan. He provided them with water, manna and quail. Yun po yung kinakain nila. Kakainin na lang, hindi na sila magluluto. Provided. He continued to love and forgive the people even when they complained, grumbled, and rebelled against Him. So, ang ginawa ng Panginoon ay patuloy pa rin na kanyang minahal, pinatawad ang kasalanan ng mga Israelites, kahit sila'y nagko-complain palagi, nag-grumbled, nagre-reklamo sila, nagrebelde sila, pero minahal pa rin sila ng ating Panginoon, katulad ng nabanggit po natin, 40 years silang prinotektahan at ibinigay ang kanilang pangangailangan, lalo na sa food. So, ganun po ang ginawa ng ating Panginoon sa kabila ng pag-complain, reklamo ng mga Israelites. Pwede din natin i-consider yung mga messages dito sa Book of Numbers. So, ang message ng Book of Numbers is universal and timeless. It reminds believers of the spiritual warfare in which they are engaged, for Numbers is the book of the service and walk of God's people. Ulitin ko po, ang Book of Numbers, ito po ay a book of service and walk of God's people, referring to the Israelites. So the Book of Numbers essentially bridges the gap between the Israelites receiving the law, Exodus and Leviticus. So ang nag-bridge nito, di ba alam natin sa Exodus, ito po yung pag-alis nila sa Egypt papuntang Promised Land. And then dun sa Leviticus ay napag-usapan din po natin yung regarding holiness. So yung nag-bridge dito po ay ang Book of Numbers. Yan, between the Israelites nung tatanggapin nila yung kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa kanila.
and preparing them to enter the promised land. So, kailangan po nila yun. Kaya, kung bakit mahalaga itong Book of Numbers para sa bayang Israel, dahil pinag-uusapan dito ang kanilang service at yung kanilang pamumuhay bilang God's people or bilang bayan ng Diyos. Yan. At preparation din po para ang bayang Israel ay makakapasok doon sa promised land, at ito na may later on ay pinag-uusapan sa Deuteronomy and Joshua. So, ang keyword dito po sa Book of Numbers ay wanderings. Ayan. Kaya kung gusto nyong basahin kung ano yung reason kung bakit ang Israel ay nag-wander or kung ano yung sitwasyon nila that time, basahin nyo po yung Book of Numbers. At pwede nating i-consider po ang mga ilan sa mga verses, key verses. Chapters 14, 22 to 23. Surely all the men who have seen my glory and my signs, which I perform in Egypt and in the wilderness, yet have put me to the test this 10 times and have not listened to my voice. Verse 23, shall by no means see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who spurned me see it. And then chapter 20 verse 12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you have not believed me to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. O ganun po pala ang reason kung bakit hindi sila doon sa pinangako ng Panginoon. Sabi niya, therefore you shall not bring this assembly, so a group of people, into the land which I have given them. Then chapter 6 verse 24 to 26. Another key verses, the Lord bless you and keep you, the Lord make his face shine upon you and be gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you peace. And then Numbers 12, 6 to 8, when a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Numbers 14, 30 to 34. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. As for your children, that you said would be taken as plunder, I will bring them in to enjoy the land you have rejected. But you, your bodies will fall in this desert. Your children will be shepherds here for 40 years, suffering for your unfaithfulness, until the last of your bodies lies in the desert. For 40 years
Ito according sa Numbers 14, for 40 years, 1 year for each of the 40 days, you explore the land. You will suffer for your sins and know what it is like to have me against you. Yan po ang naging consequences po sa kanilang pagiging hindi tapat sa pangako ng ating Panginoon, sa sinabi ng ating Panginoon. Ganun po ang nagiging resulta. And then proceed naman po tayo sa key chapters. Chapters 13 to 14 stand as the key chapters because these chapters record a critical turning point for the nation here at Kadesh Barnea in Numbers 32. Numbers 32, basahin natin yung Numbers 32 verse 8. Chapter 32 verse 8. Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. And after receiving the evil report from 10 of the 12 spies whom Moses sent to spy out the land, with the exceptions of Joshua and Caleb, Israel focused on the giants in the land, failed to believe God, and refused to enter to possess and conquer the land, a land that flowed with milk and honey. Mayroong yung 10 ay negative, meron silang negative report. At sabi nila kay Moses, hindi natin kaya dahil malalaki ang mga tao nandun. Nakalimutan nilang maniwala sa ating Panginoon at sabi nilang hindi tayo makakapasok doon, hindi natin kayang kalabanin yung mga nandun. Pero bakit in the exception of Joshua and Caleb? Dahil si Joshua and Caleb, sila po ay mayroong positive na report na sabi nila kayang makonquer, kaya nilang makuha, maposes yung land. Ibig sabihin, itong dalawang ito ay mayroong tiwala sa ating Panginoon. Pero yung 10, wala po silang tiwala. Ayan po sa chapters 13 to 14, doon po pinag-usapan. And then key people, Moses, Aaron, Miriam, Joshua, Caleb, and Balak. Christ as seen in Numbers. So Numbers 21:4-9, perhaps no place is there a clearer portrait of Christ and in his crucifixion than in the serpent lifted up on the standard in Numbers 21:4-9. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. Number 6. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and much people of Israel died. Number 7. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee.
pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. And verse 8, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Ganun po ang nangyari. So, maraming namatay, pero sa request nila, pag titignan po nila yung fiery serpent na sinasabi, sila po ay hindi po sila mamamatay. And then, in Joshua chapter 3, John chapter 3:14, mayroon pong na-mention dito sa John 3:14. Ito po ay ikinokonek yung na-mention sa John chapter 3. Yung sinasabi sa verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Next, number 2, the rock that quenches the thirst of the people is a type of Christ. So yung ginawa ni Moses doon sa wilderness, yung pinalo niya yung bato at lumabas yung tubig para makainom ang mga Israelites, ay ito pala'y type of Christ. Yung bato na na-mention or yung rock na na-mention doon ay representing or type of Jesus Christ, mentioned in 1 Corinthians chapter 10, verse 4. And did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So, ayan po yung rock na na-mention sa Numbers ay typology. Ito ay naka-type or type representing Christ sa 1 Corinthians 10:4. Then, isa pa, yung tinatawag na manna. Daily manna pictures Christ as the bread come down from heaven na na-mention sa John chapter 6. So kung ano pala yung nangyari doon sa wilderness ay nagpicture doon sa ating Panginoon, at isa nga dito yung manna, daily manna, yung food nila during sa wandering sa wilderness. Dito po sa John chapter number 6. John, ayan, basahin ko lang verse 31. Verse 31, our fathers did eat manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Verse 33, for the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. So referring Christ. Si Christ yung ni-represent or pictures na manna. Kaya sabi niya, I am the bread of life. I am the bread from heaven. Came down from heaven. So yun po yung claim ng ating Panginoon. So ibig sabihin, yung bread, yung manna ay pictures as the Jesus Christ, the bread came down from heaven, or the bread of life.
Number 4, the pillar of cloud and fire portray the guidance of Christ, and the cities of refuge certainly portray Christ as our refuge from judgment. So dito po ay isang nagpapakita do yung pillar na na-mention sa wilderness, pillar of cloud, at saka yung fire. Ito po ay nag-portray sa guidance of Christ. Ayan. So siya yung, kung maalala nyo sa Numbers, pagbabasahin nyo, ang pillars of fire and then clouds, yun yung guide nila, kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta, kaya kailangan nila ng guide, at yun nga po ang mag-guide. Pag araw, yung pillars of cloud. Pag gabi, yung pillars of fire. Pero ito ay nag-portray doon sa guidance ng ating Panginoon. Lalo sa mga Israelites during His ministry. Finally, the reed heifer is also a type of Christ in chapter 19. Sa makikita niyo dyan, ito yung Israel's camp around the tabernacle, yung nasa gitna ng camp, yung kampo, nandyan yung tabernacle. Okay, nandyan tabernacle nakasit up. At sa tabernacle, nandoon si Merari, son of Levi, and then Moses, Aaron, priest, sons of Aaron, Kohath, son of Levi, Gerson, son of Levi. So sila yung in charge sa tabernacle. And then sa north, south, west, east, dito po nakalagay ang mga 12 tribes. Ilang tribes yung nasa north? 3. Si Naphtali, Asher, and Dan. Ilang tribes yung nandun sa south? Si Reuben, Simeon, Gad. At ilan ang tribe doon sa west? Si Benjamin, Manasseh, Ephraim. Ilang tribes doon sa east? Judah, Issachar, Zebulon. Ayan po yung kanilang posisyon. Kaya pag i-set up nila ang tabernacle, alam na nila kung sino yung doon sa north at yung nasa south, kung ilang tribo ang nandoon sa west at saka sa east. Sila ay nakapalibot lamang doon sa tabernacle, na yung mga nasa tabernacle naman ay sila Levi, yung mga high priest, at kasama doon si Moses and Aaron. Ayan. Then sa marching order, halimbawa pag naglalakbay na po sila, habang naglalakbay sila, naka-arrange po, hindi pwedeng mag-overtake yung ibang tribe. Dapat ganito yan. Yung Ark of the Covenant, yun yung mauna. Yun yung mauna habang nag-marching sila, naglalakbay. And then, ang tribe na, mayroong 3 tribe na sunod sa ark. Ilang tribe yon? Habang naglalakbay sila, mayroong 3 tribe na sumusunod doon sa ark of the covenant. So, yung tribe of Judah, tribe of Issachar, and Zebulon, sila po ang tribo na
sunod doon sa Ark of the Covenant. So ulitin ko, ang nauna is the Ark of the Covenant. Ayan po. And then followed by the three tribes of Judah, Issachar, and Zebulun. And then next is yung tabernacle materials na pinangunahan nila Gerson Merari. Okay, yun po yung setup ha. Hindi pwedeng hindi pwedeng mag-rumble. Kumbaga, naka-rightly divide. Kumbaga, talagang yun yung ayos. So, from Ark of the Covenant, nauna, sunod ang tatlong tribo, Judah, Issachar, Zebulun, and then next, yung tabernacle materials sa pangunguna ni Gerson and Merari. Then after that, may tatlong tribo na naman nakasunod doon sa tabernacle materials na dala nila Gerson, Merari doon sa group nila. Sunod naman yung tatlong tribo, yung tribo ni Reuben, Simeon, and Gad. And then kasunod naman dyan yung tabernacle furniture. Tabernacle furniture sa pangunguna ni Kohat. And then sunod dyan ay mayroong 6 na tribo. Sa tribe of Ephraim, tribe of Manasseh, tribe of Benjamin, tribe of Dan, Asher, and Naphtali. Nakuha niyo po yung sequence. Hindi pwedeng yung tribe ni Dan, ni Asher, Naphtali ay sila yung sumunod doon sa ark. Hindi pwede. Yan po ang sequence. Yan po ang sequence habang sila nagmamarching. Nauna yung Ark of the Covenant. Yun yung nauna. Most of the events of the book of Numbers take place in the wilderness. More on doon sa wilderness po, yung sa book of Numbers. Primarily, between the 2nd and 40th years of the wandering of the Israelites, the first 25 chapters of the book chronicle the experience of the first generation of Israel in the wilderness. Ibig sabihin, yung the first chapter, 25, yung unang generation ang pinag-uusapan doon. Yung experiences ng mga unang henerasyon. Yung from 1 to 25 chapters ng book of Numbers. While the rest of the book describes the experience of the second generation. Ibig sabihin, nung sa last part, yung second generation or new generation. So the theme of obedience and rebellion followed by repentance and blessing runs through the entire book as well as the entire Old Testament. Ayan. So nahati yung chapter na yun ay nahati. First 25 chapters ay pinag-usapan doon yung first generation ng mga Israelites doon sa wilderness. And then yung next part naman ay yung experiences ng mga bagong henerasyon. At sa bagong henerasyon, ito po, obedience. Obedience and rebellion followed by repentance. So mayroon silang obedience and then rebellion, then repentance. After that, blessing. Unlike doon sa unang henerasyon ay hindi po ganon ang nangyari. Kaya ang daming pinarusahan sa first na henerasyon. Kaya lahat ng henerasyon, unang henerasyon, hindi sila nakapasok sa Promised Land.
ang bagong henerasyon ang nakapasok. Kaya sila po ay sumunod. May time na magrebelde, pero kailangan nilang magrepent, and then blessing. Mayroong tinatawag na cycle. And so the theme of the holiness of God is continued from the book of Leviticus into the book of Numbers. So maintain lang po nila yon, yung holiness na dinimand ng Panginoon sa mga Israelites, at na-maintain po nila hanggang sa tuloy-tuloy nila maging sa Numbers, which reveals God's instruction and preparation of His people to enter the promised land of Canaan. Dapat ba nilang i-maintain yung God's holiness? Yes. Kaya kung ano yung mga instruction ng ating Panginoon ay dapat nilang sundin papuntang promised land. So the importance of the book of Numbers is indicated by its being referred to in the New Testament many times. The Holy Spirit called special attention to Numbers. Kaya nga doon sa 1 Corinthians 10, yung nabanggit doon yung quotation nangyari doon sa wilderness, mababasa natin doon sa 1 Corinthians. Basahin lang natin ito ay quotation kung ano bang nangyari sa wilderness. Sa verse 1, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things are examples to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. 7. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat, and drank, and rose up to play. Neither let us commit fornication, and as some of them committed, and fell in one day 23,000. Dami. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. 11. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonitions, upon whom the ends of the world are come. Verse 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Yun yung scenario doon po sa nangyayari sa wilderness. So the words, all these things happen to them for examples, refers to the sin of Israelites and God's displeasure with them. Ganun po ang nangyayari sa mga Israelita doon sa wilderness. Maganda yung ginawa ng Panginoon sa kanila, pero ang mga Israelites hindi nila na recognize ang ginawa ng ating Panginoon. May na-mention dito po sa Romans 11:22 ayon kay Apostol Pablo about the goodness and severity of God, that in nutshell,
is the message of Numbers. So the severity of God is seen in the deaths of the rebellious generation in the wilderness, those who never entered the promised land. So the goodness of God is realized in the new generation. Doon na po, ang first generation, ulitin ko, hindi sila nakapasok doon sa wilderness. Ayan. So the goodness of God is realized in the new generation. So God protected, preserved, and provided for these people until they possess the land. So this reminds us of the justice and love of God, which are always in sovereign harmony. How about the foreshadowings? So titignan po natin ano yung mga shadow, ano yung nangyari sa Old Testament at nung sa time ni Kristo, ito ba ay mayroong shadow? So God's demand for holiness in His people is completely and finally satisfied in Jesus Christ, who came to fulfill the law on our behalf in Matthew 5:17. Na-mention niya ito. Matthew chapter 5 verse 17. Verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ayan, so the concept of the promised Messiah pervades the book. So the story in chapter 19 of the sacrifice of the red heifer without defect or blemish prefigures Christ, the Lamb of God without spot or blemish, who was sacrificed for our sins. And then the image of the bronze snake lifted up on the pole to provide physical healing. Numbers chapter 21 also prefigures the lifting up of Christ. So dito po ay mayroong foreshadowing. Yung nangyari sa Old Testament and then nagpicture doon po kay Jesus Christ nung siya'y dumating. At syempre, tandaan po natin, nung siya'y dumating ay intended for the nation Israel. Hindi pa part ang mga Gentiles nung siya'y dumating dahil tayo, ang mga Gentiles nagiging part lamang po na tayo ay bahagi din sa kanyang program nung tinawag si Apostol Pablo na maging apostol ng mga Hintil. Pero nung siya dumating, ang pinaka-focus niya ay ang bayang Israel. Yun po ang pinaka-focus ng ating Panginoon nung siya dumating ay sa bayang Israel. Kaya nga, may mga tinatawag foreshadowing, typology, or pictures, yung kung anong nangyari doon sa Old Testament at nung dumating si Christ, ayun po ang fulfillment sa ipinangako ng Panginoon at lalo na mention ng mga propeta at si Kristo yung katuparan. In chapter 24, Balaam's fourth oracle speaks of the star and the scepter who is to rise out of Jacob. There is a prophecy of Christ who is called the morning star in Revelation 22:16. Basahin lang natin ang Revelation 22. Number 16. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the church. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So for his glory, brightness and splendor, and for the light that comes by him, he may also be called a scepter, that is, a scepter bearer, because of his
royalty. He not only has the name of a king, but has a kingdom, and rules with a scepter of grace, mercy, and righteousness. Kailan po ito mangyayari? Sa second coming na po. Pag ang Panginoon ay kanyang ma-establish ang millennial kingdom, doon po ma-exercise niya ang kanyang power bilang king. In Numbers is the fourth book of the Bible, and it carries forward the story of Israel after their exodus from slavery in Egypt. Ulitin ko po itong Book of Numbers. Doon po doon niyo po malalaman yung story patungkol sa Israel po after na sila po ay naglalakbay from slavery from Egypt. And God brought them to Mount Sinai and entered into a covenant with them. So ibig sabihin, nung hindi pa sila nakarating sa Mount Sinai, wala pa po yung covenant sa kanila. Hindi pa po nakipagtipan ang Panginoon or hindi pa ibinigay ang covenant sa kanila before Mount Sinai. Dahil doon lang po nagkaroon ng agreement, covenant, nung sila'y nandoon sa Mount Sinai. And despite Israel's rebellion, God graciously provided a way for them to live near His holy presence in the tabernacle. Kahit ganun pa man ang nangyari, na hindi sila totally naniniwala, pero ang Panginoon ay minahal pa rin ang mga Israelites dahil nga mayroon ding pangako ang Panginoon kay Abraham. So the book of Numbers begins as the people of Israel in their 1-year stay at Mount Sinai. Ilang year po silang nag-stay doon sa Mount Sinai? 1 year. Okay? And head into the wilderness on their way to the land God promised to Abraham. So the book's storyline is designed according to the stages of their journey. The first section, ito na po, tandaan nyo, Numbers 1 to 10. Section begins at Mount Sinai. Ito yung na-mention natin. And then, chapter 10, the continues as they set out and travel to the wilderness of Paran. Numbers 10 to Numbers 19. And then, Numbers 20 to 36. From there, they journey towards the plains of Moab, and then right across from the promised land. Ayan. Kumbaga, malapit na kung titignan natin doon sa ipinangako ng Panginoon. So Numbers 1 to 10, God's presence with Israel. In chapters 1:14, opens with a census where the people are numbered. This is where the book gets its name. Kaya pala, Numbers ang tawag dahil dito po ay binibilang lahat ng tao. So the section continues with laws about how the tribes of Israel were to be arranged in their camp. At napag-usapan natin yung arrangement ng mga Israelites habang sila'y naglalakbay papuntang Promised Land. The tabernacle was at the center. Yes, ang tabernacle at the center, surrounded by the priests and Levites. And then the 12 tribes were neatly arranged with Judah and the head. And this is all elaborate symbol of how God's holy presence was at the center of their existence as a people.
Meron silang arrangement. Katulad ng sinabi natin, hindi pwedeng baguhin dahil yung arrangement, ang Panginoon mismo ang nag-utos na ganun dapat ang arrangement. Kaya hindi pwede na may magreklamo, hindi pwede na kahit saan-saan pumosisyon ang mga tribo. This is followed by the series of laws that further develop that ritual purity laws found in Leviticus. Ang dami doon sa Book of Leviticus yung mga rituals. If God's presence was in their midst, every effort should be made to make the camp pure, a place that welcomes God's holiness. Ano pa? In Numbers 10 to 19, rebellion in wilderness. In chapter 10, the clouds of God's presence lifts from the tabernacle, guides Israel away from Sinai into the wilderness. Meron ba silang guide? Yes. Yung presence ng Panginoon, ito ay dinescribe ng iba ay Shekinah glory. Yung guide, yung pillars of cloud or pillars of fire. So immediately, things go terribly wrong. In chapters 11, ano po? The people complain about hunger and long to go back to Egypt. O nandun na nga sila, nagde-decide pa rin silang bumalik sa Egypt. Nung nagutom lang sila, gusto na nilang bumalik. Nagrereklamo na sila kay Moses. And then in chapter 12, Moses' own brother and sister oppose and badmouth him in front of all the people. Things are not off to a good start. So nagkaroon na ng problem. Maging ang kanyang brother and sister, hindi na alam ni Moses ang ilang thousand yung nagrereklamo tapos mag-isa lang niya, and even yung kanyang brother and sister. So the next section of the book of Numbers begins as the people arrive in the deserts of Paran, about halfway to the promised land. So sa puntong ito po sa chapter 13, 14, dito po ay malapit na. Kung titignan natin, ay malapit na sila doon sa promised land. Kaya God tells Moses, yan nga, yung mag-investigate, di ba? Yung na-mention natin na nagpadala si Moses ng dosing spy para titignan ano ba ang meron. Kaya nga sa Numbers 13:14, when they return, ano po ang report? Ayan, ulitin ko po, yung 10 ay hindi negative yung kanilang report, hindi nila kaya. Pero mayroong 2 na positive ang report, itong si Caleb and Joshua, na kaya. Okay? Dahil sila ay nagtiwala sa ating Panginoon. So God is understandably angry, and Moses intercedes once again and calls upon God to be faithful to His promises to Abraham. So God agrees, but not at the expense of justice. He gives the Israelites what they want. So ito po ang kagandahan, pinagbigyan ng ating Panginoon kung anong gusto ng mga Israel, kanyang ibibigay. So He gives the Israelites what they want, to not enter the land, and sentence that generation to wander in the wilderness. Ganun po ang nangyayari kasi yun po ang naging consequences. Ayan. Yan po ang consequences sa kanila na hindi nila pinaniniwalaan. So, ano po ang naranasan ng generation na ito? Sila'y nag-wander sa wilderness 40 years until they die.
Meron mo yan, paikot-ikot lang generation na ito hanggang mamatay, and only their children will get to enter the land. Yun lang po yung hindi sila naniniwala, nag-doubt po sila, yan po ang naging parusa. Lahat ng henerasyon na yon, yung first generation na yon, ay 40 years silang nag-wander hanggang mamatay, and then ang bagong henerasyon, mga anak nila yung nakakapasok. You think such a severe consequence would jolt the Israelites into awareness, but the rebellion gets worse. So in the next story, a whole group of Levites begins a rebellion challenging Moses and Aaron's leadership. Ito po ang nangyari, ay kini-question na nila yung leadership ni Moses. Ayan. Kini-question na nila yung leadership ni Moses. Ang hirap, si Moses lang mag-isa, at sa dami ng tao na kanyang pinangungunahan. At ito nga, itong si Aaron, ito yung mga Levites, at maging si Aaron ay china-challenge yung leadership ni Moses. So God deals severely with them and then renews His commitment to Moses and Aaron as Israel's leaders. Pagdating po doon sa chapter 20 to 36, God's mercy on Israel as they leave the region of Paran, things do not improve for the Israelites. So they complain about, lagi silang nagko-complain, no? Kanina pa lang na pag-uusapan natin, nagko-complain sa tubig, sa pagkain, lahat kino-complain na lang nila. So they complain about their thirst, as my womb Moses ever brought them out of Egypt. So si Moses yung laging, kumbaga lahat ng reklamo, Moses lahat. Ayan. God tells Moses to speak to a rock and bring out water for the people, but Moses rebels and oversteps his bounds in Numbers 20, di ba? Ang ginawa ni Moses ay pinalo niya twice. So, hindi yun ang instruction, pero yun, may tubig ba na lumabas doon sa bato or sa rock? Meron. And bring you water out of this rock, and Moses dishonors God by putting himself in God's place. Ayan po. So, nagalit si Moses, syempre, sa dami ng narinig niyang negative, mga reklamo, kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Kaya nagalit si Moses, at dahilan na instead na kausapin lang niya ang instruction, kausapin yung bato para may tubig na lumabas, ang ginawa niya ay pinalo niya. Ayan. So, receiving the same fates as the wilderness generation, he'll die in the desert. Ganun si Moses din, kaya hindi siya nakapasok sa promised land. The Israelites rebel yet again, Numbers 21 naman. And God brings a strange judgment upon them. Venomous snakes. Ayan po ang nangyari, ang daming namatay, at sila na may lumapit ulit kay Moses at ganito. Kaya ang Panginoon ay para ma-preserve yung iba, ay sinabihan niya si Moses gumawa ng bronze snake, fire snake, at lahat ng tumingin doon ay mabubuhay. And then sa Numbers 22, sa Numbers 22 naman to 36, from here the people head into the plains of Moab. The first main part of this section focuses on the strange figure of Balaam. The king of Moab is disturbed by this huge group of people traveling through his land. So he hires a sorcerer named Balaam to curse Israel. So ganun po ang nangyari. But Balaam finds that he can't curse them. 3 times he tries, yet he can utter only blessings.
on Israel. Oh, ganun po ang nangyari. Instead na cursing, ang sinasabi lang niya blessing. So Balaam fails to curse Israel. And then God gives him a vision of future Israelite king who will one day bring God's justice to the nations, recalling Jacob's promise to Judah according to Genesis 49. Now, it's worth stopping to reflect on the flow of the book so far. So the stories of rebellion in the wilderness have been heaping up and getting worse and worse. While God did bring a partial and momentary act of justice upon Israel, He has also shown mercy by providing food and water along the way. Dapat hindi sila bibigyan kung totoosin, pero ang ginawa ng Panginoon sa kabila doon, He still provides lahat ng mga physical needs. So then Balaam's story shows God's grace in vivid colors. Israel's down in the camp, grumbling and rebelling, while up in the hills, God is protecting and even blessing them. Diba nakikita nyo kung paano nag-work ang Panginoon sa mga Israelites that time? Napapansin nyo, laging Israel. Siyempre, yung issue ay more on Israel. Kaya hindi pwedeng ilagay ang sarili natin dyan, mga Gentiles, dyan sa Book of Numbers. Dahil ang issue ay mga Israelites. Kaya katulad ng nabanggit po natin, kung gusto mong pag-aralan na laging hintel na mi-mention ang Gentiles, basahin yung Romans to Philemon. Doon laging nami-mention yung mga Gentiles. Ayan, pero dito sa Book of Numbers ay more on Israel. Ang issue talaga dito, paano nag-work ang Panginoon sa kanila. It's this contrast between Israel's rebellion and God's faithfulness in the wilderness. So habang ang Israel nagre-rebelde, pero ang katapatan ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Okay, God's faithfulness in the wilderness that make these stories so important for later generations of Israel. So, sino po ang nag-benefit doon sa God's faithfulness? First generation or second generation? Ay yung second generation na po dahil yung first generation mareklamo. So, ang nag-benefit doon sa faithfulness ng Panginoon ay ang new generation. So, the wilderness stories were retold time and time again by later biblical prophet. Dito nga sa Isaiah, isang prophecy, Isaiah 63, another prophecy in Ezekiel 20, and Jeremiah 7. Points in Psalms 78, Psalms 95, Psalms 106. And then, may mga na-mention pa. Na-mention dito sa 1 Corinthians 10, yung quotation nangyari sa wilderness. Ayon kay Apostle Paul. And then, na-mention din sa Hebrews chapter 3 and 4, anong nangyayari doon sa wilderness at maging doon sa promised land. And I saw the stories as a warning. God will forever remain faithful to His covenant promises, but He will also allow His people to walk away in rebellion and face the consequences of their actions. Siyempre, kung mayroon silang hindi ginawa, mayroon pong consequences. Yes, ang Panginoon still faithful siya sa kanyang covenant. Faithful siya sa kanyang covenant kahit yung mga pinili niya ang kanyang bayan ay hindi. At sila po ay makaka-experience ng consequences base sa kanilang ginawa. So the rest of the book of Numbers focuses on the children of
the wilderness. Generation who are preparing to inherit the promised land. Ito po yung mga bagong henerasyon. Yan. After another census. Ito po yung pangalawa, yung first census, yung first generation. And then yung pangalawang census ay ang new generation recorded in Numbers 26. They win a number of battles with people, groups on the edge of the promised land. Mayroon pong mayroon pong labanan doon po sa border ng promised land, and then doon sa Kadesh Barnea. Mayroon pong mayroon pong labanan. Siyempre may nag-occupied doon sa promised land. So mayroon pa pong ilang taon bago nila na-conquer ang promised land. So these battles enable a few tribes of Israel to settle on the far side of the land in Numbers 34 to 36. So the book concludes with a new generation. Ayan po yung last part ng book of Numbers. Kasi yung first part, first generation, second part ay ang second generation. Ang tanong, alin doon sa henerasyon ang nakakapasok sa promised land? The first generation or yung second generation? Yes, yung second generation. Yung first generation, mareklamo sila. Lagi silang nagko-complain kahit ipinakita na ng Panginoon yung kanyang ginawa, na i-provide na lahat, reklamo pa rin. Kaya, bakit 40 years? 40 years hanggang sila'y mamatay doon sa wilderness. At yung kanilang mga anak ang nag-possess ng promised land. Kaya mayroong census. New generation of Israel ready to enter into the land, and a moment of rest allows Moses to deliver his final words of wisdom and warning, which is what we find in the next book of the Torah. So bakit mahalaga ang Numbers, book of Numbers? Numbers takes the reader on a long and winding path through a desert of excruciating detail. So the book records census results for all 12 tribes, not once but twice. So ang ilang beses po na ginagawa ang census o pagbibilang ng mga tao o bayang Israel. 2 beses po. Ang una yung first generation, pangalawa po yung second generation. It documents priestly instruction for handling the Ark of the Covenant and the Tabernacle. And it even spells out the placement of the tribe when they camped. But through it all, we cannot doubt God's unfailing direction over the nation. So ganun pa rin, under the guidance of God, kaya sila ay nakarating doon sa ipinangako ng ating Panginoon. So dapat lang nilang sundin. Dapat lang nilang sundin ang instruction. Makakarating sila doon. Unlike yung mga naunang henerasyon ay panay reklamo. Wala silang goal na makarating. Wala silang goal, objective na makarating doon sa ipinangako ng Panginoon. Basta sila ay naglalakbay na walang direksyon.
Wala lang. Walang excitement na excited silang makarating doon. Walang ganon yung first generation, kaya ang ginawa ng Panginoon bilang consequences, 40 years hanggang mamatay sila doon. Ganon po ang naging resulta. As history of the nation not yet established in the land promised them long ago. So wala pa, hindi pa po yan. This book unveils significant events, sometimes referenced later in Scripture. Joshua and Caleb, alone among the 12 spies, encouraged Israel to take possessions of the land. Sila lang po na may lakas loob na in-encourage niya ang mga Israel na kaya nilang i-conquer, at syempre sa kanilang paniniwala din sa ating Panginoon. At ito po ay recorded sa Numbers 13:14. Mayroon din po sa Joshua. Babasahin lang po natin. Joshua 14:7. 14 verse 7. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again, as it was in mine heart. Ganon ang sinabi ni Joshua kay Moses. Maliban doon sa mga 10 na negative na takot, dahil tinitignan nila yung laki ng mga tao na nandoon nag-occupied sa promised land, hindi natin kaya, sabi nila. Pero buti merong dalawang nag-positive na kaya. Kaya, may mga naniniwala, at yan nga po ay kanilang na-conquer after how many years na war. So Moses, dito sa Numbers 20:11, ito po yung ginawa niya na he struck a rock and water spouted forth. And then another is in Numbers 21:6-9, yung regarding naman ito sa bronze serpent na kanyang ginawa, na yung mga kinagat ng ahas pag tumingin doon sa bronze serpent ay gagaling. At yan ko na-mention natin doon din sa John chapter 3. And then regarding kay Balaam, was rebuked by his donkey in Numbers 22:21-34. Bakit? Kasi nga, yun nga yung scenario, yung kanyang i-curse ang mga Israelites, pero instead of cursing, ang ginawa po niya ay blessing. Ayan, so mababasa natin yan sa Numbers 21-34 naman. So, what's the big idea? So in this book, the people of Israel tested God's patience, and He in turn tested their endurance and faithfulness. So ganun po yung scenario. Though the people failed many times, God showed His own faithfulness by His constant presence leading the way through a cloud by day and a pillar of fire by night. So more than just a history lesson, the book of Numbers reveals how God reminded Israel that He does not tolerate rebellion. He does not tolerate rebellion,
complaining and disbelief without invoking consequences. And he taught his people how to walk with him, not just with their feet through the wilderness, but with their mouths in worship, hands in service, lives as witnesses to the surrounding nations. I was their God, they were his people, and he expected them to act like it. Ang tanong, pinaniniwalaan ba ng Israel, in-apply ba ng Israel yung sinabi ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon para sa kanila, instead of obeying God's instruction? Ang ginawa po nila ay rebellion, complaining, disbelief, at marami pa. Kung sumunod pala itong mga Israelites, kung sila'y naniniwala sana sa sinabi ng Panginoon, ay hindi ganon ang mangyayari. Pero yung konti lang ang kanilang na-experience, nagutom lang sila, nakalimutan na nila ang Panginoon. Nauhaw lang sila, parang wala ng Panginoon. So ganun po, kumbaga napakaliit lang sana na problema yon, nagutom, ang Panginoon naman nag-provide. Nauhaw, ang Panginoon naman ay nag-provide. Ang nangyari ay ganun lang ang naranasan nila, hindi na nila naalala ang Panginoon. Reklamo ang umiiral. Complain. Lahat ng anong mga sinasabi nila kay Moses. So Numbers, the 40-year journey to the promised land. 40 years. You have heard that the children of Israel wandered in the wilderness for 40 years. So the book of Numbers tells the story. Numbers follows Moses and Israel's journey from the foot of Mount Sinai, which is where Leviticus ends, to the edge of the promised land of Canaan. If this were a regular road trip of the time, the journey would only take about 2 weeks. Wow, ganun lang sana. Ano pong nangyari? Ganun nga, napag-usapan natin. Dahil sa kanilang pagrebelde, hindi sila naniniwala. Lagi silang nagko-complain. So, ganun po ang nangyayari sa mga Israelites. So, why does it take 40 years? I think reason. Bakit kaya? When the people get about halfway there, Moses sends a few spies into the land to scout it out for the upcoming invasions. Ayan, the current inhabitants probably, ito nga yung mga na-mention natin. And most of the spies come back, nagpanic dahil ang lalaki ng mga tao nga doon, powerful, o ano man dyan, claiming that the Canaanites are far too powerful for Israel to overcome. Kumbaga, natakot sila at wala silang kakayanan. So this leads to a revolt with the people refusing to take the land. Instead na nandun na nga sila, malapit na, yun nga yung goal nila, ay nag-negative pa sila na hindi nila kakayanin. So God gives them their wish, decreeing that the whole generation will die. Kasi nga sabi na hindi natin kaya. O since yun yung request nila, sila ay hindi nakakapasok. Nag-negative sila, hindi nakakapasok ang nabanggit natin na mga generation. So, ito naman yung mga mahalagang character sa Numbers. Siyempre, ang God.
So the creator of heaven and earth, who chose Israel as his special nation and dwells in their midst. And then Moses, another important characters in the book of Numbers. Moses, the prophets and human leader of the nation of Israel. He is the chief spokesperson for God to his people and vice versa. Aaron, another important character in the book of Numbers, Moses' brother and the high priest of Israel. And aside from Aaron, Eleazar, Aaron's son, who takes his place when Aaron dies. Siya yung successor. Next is Balaam, a diviner for hire from far away. He is hired by Israel's enemies to curse God's people. Pero hindi nangyari kasi ang sinasabi lang ni Balaam, blessing. And then another is Joshua, Moses' aide who spies on the people of Canaan. God selects him to be Moses' successor. Regarding human rebellion, the Israelites rebel against God and Moses several times in the book of Numbers. So they complain about food, they complain about water, and they complain that they'll be crushed by their enemies, and they complain about Moses, and even make a few death threats. So that's a human rebellion that people of Israel, they actually keep on complaining. Ano ba talaga ang dapat complain? Complain lang po. So, mayroon pong punishment. Siyempre, may mga consequences po. Kaya the divine punishments when the people complain, God hears them. And it doesn't go well. So the book of Numbers has stories of God killing rebellious Israelites with fire. Ayan po sa book of Numbers, makikita niyo po doon yung mga consequences. And then God killing rebellious Israelites with fire. Siyempre, ganun po ang nangyari. And then plague and snakes. Sometimes Moses calls to God for help when the people turn on him. Sometimes God punishes them directly. O, ganun katindi po. Kaya pagbabasahin nyo, matindi pala ang Panginoon. Pinapatay niya ang mga tao. Ay syempre, meron pong reason kung babasahin nyo po. Hindi naman talaga ganon kung susundin lang nila ang sinabi ng Panginoon. Syempre, aside from the divine punishment, meron ding divine provision. But when though the people prove to be rebellious, so God extends mercy to them. Rather than killing off the whole nation in the wilderness, He waits for the rebellious generation to die. Pwede naman niyang i-abolish lahat yun. Pero ang ginawa ng Panginoon, God, He waits for the rebellious generation to die and preserves the younger people. So, hinantay niya kaya 40 years? 40 years. Namatay sila yung mga first generation and then He preserved the younger people. So, He continues to provide manna, that mysterious bread from heaven. He even prevents Balaam, the pagan prophets, from cursing the people. How about more here? Ang daming batas na pinag-uusapan din. This is still the Torah after all. So the book of Numbers is a string of episodes from Israel's journey. And the author punctuates many of these episodes with a new set of laws given to the people.
Numbers doesn't have the big bulk sets of laws we see in the latter half of Exodus, Leviticus, and almost the whole of Deuteronomy. But there's still plenty of rules in here. So, tandaan po natin, hindi lang po 10 Commandments ang na-record. Actually, mayroon pong 613 laws na dapat gagawin ng mga Israelites. Moses' leadership. Ito yung kini-question yung leadership ni Moses. Siyempre, ang hirap po na manguna sa mga Israelites. Ang dami nila, mag-isa lang niya. Moses deals with the pressures of leading a new nation. At one point, asking God why he has to bear the burden of leading them to Canaan, he feels like unappreciated. Dito po talagang matindi po. Ilan pong thousand? 600,000 squalling brands across the wilderness. Pero may 600,000 na magrereklamo sa kanyang siya lang. Kaya Moses tells God early in the book, I cannot carry all these people by myself. So the burden is too heavy for me. If this is how you are going to train me, please go ahead and kill me. Ganun po ang yung ramdam ni Moses in Numbers 11, 14, 15. Kasi doon po, kumbaga bilang naisip niya as human, ang tindi, ang bigat po ng pasanin. Kaya ang request na lang niya, if this is how you are going to train me, please go ahead and kill me. Yan yung request niya. Time and time again, God makes it clear to the people that Moses is his chosen prophet and Aaron is his chosen priest. However, due to an episode of Moses' disobedience, he is not permitted to enter Canaan either. Siyempre si Moses ay hindi niya nakayanan. Siya din po ay nag-disobey. Hindi rin siya nakapasok doon sa Promised Land. God's covenant with Abraham. Back in Genesis, God made a pact with Abraham saying that one day his descendants would inherit the land of Canaan. And through those people, all the nations of the world would be blessed. So through Abraham's seed, all the nations of the world would be blessed. Ibig sabihin, sa pamagitan ng mga Israelites, ang lahat ng bansa mabless. Kumbaga, sila ang channel of blessing. Yun ang pangako. Furthermore, God promises to bless those who bless Abraham and curse those who curse Abraham. So the name Abraham only shows up once in the book of Numbers, but if you look closely, you'll see that God is at work fulfilling his promises to Abraham throughout the book of Numbers. As you read and study Numbers, you need to keep an eye on what the book says about the land of Canaan. What happens when someone tries to curse the people God chooses, and any hints of a king coming from Israel. So let us consider the context of this book. Numbers isn't a standalone book. Numbers is the fourth book of the Pentateuch, Israel's 5 movements origin story. Reading Numbers without at least familiarizing yourself with the previous 3 books, Genesis, Exodus, and Leviticus. In Genesis, take note, in Genesis, God makes promises to Abraham, the patriarch of Israel. God specifically promises that his descendants will be given the land of Canaan, that the nations would be blessed through him, and that God will bless those who bless Abraham
and curse those who curse Abraham. And Abraham's family grows, and the book ends with about 70 of his descendants as refugees in Egypt. May promise ang Panginoon kay Abraham, so habang nasa wilderness ang generation ni Abraham, unti-unti pong natutupad ang ipinangako ng Panginoon kay Abraham. So at the start of Exodus, the nation of Israel has grown, but they're being enslaved by their Egyptian overlords. God sends his people a prophet Moses who speaks on God's behalf to both Israel and Pharaoh. God frees Israel and leads them to a mountain in the wilderness called Mount Sinai, where he makes a special agreement with them. And they promise to follow his commands, and he promises to dwell among them, giving them his blessing and protection. So the book of Leviticus focuses on how a nation of mortals can cohabitate with the God of heaven. And let us consider the overview of the book of Numbers. And here's the structure in Act 1, preparing to leave at Sinai. In Numbers 1 to 10 and verse 10. So the book opens with Moses taking a census of the people in Israel. That's why we call the book Numbers. And Israel has been camping in the wilderness for a year now, and it's time for them to be on the move. And Moses gives the nation orders for how the 12 tribes should position themselves as they camp and as they move through the wilderness, with the tabernacle of God being at the center of the camp. A good deal of new laws, ritual, and sacrifices that take place here. And then in chapter 10, 11 to 12, 16, the interlude from Sinai to Paran. This isn't a very pleasant journey. The people complain against God and Moses, and God sends fire and a plague. Moses' brother Aaron and sister Miriam speaks out against him, and Miriam is temporarily afflicted with leprosy. So that's the consequences na naranasan, okay, ni Miriam. In Act number 2, Israel rejects the land in Numbers 13:19. Kaya nung na-reject nila yon, hindi nakapasok sila sa promised land. When the Israelites get about halfway to Canaan, Moses sends 12 spies into land to scope it out. 2 of them, Joshua and Caleb, tell the people that the land is good and God will give it to them. So the other 10, however, have no confidence that they can take the land. They believe that forces protecting Canaan outmatch Israel. Interlude from Paran to Moab in Numbers 20 to 21. Things get a little worse before they get better on this trip. Moses disobeys God in front of the people, and he too is prohibited from entering the promised land, so including the first generation. Moses were prohibited to enter that promised land dahil hindi siya sumunod. And Aaron dies and his son takes his place. Israel defeats several enemies along the way. They end up just across the Jordan River from Canaan in the plains of Moab. How about in Act 3? Israel settles across from Canaan in Numbers 22 to 36. Israel makes camp just across the Jordan River from Jericho. Yes, Jericho. They're forced to be reckoned with. They've defeated some armies, and a few of the tribes
began settling the east side of the Jordan permanently. Ayan po yung nagiging headquarter nila that time in Numbers 22 to 36. And as you can imagine, the surrounding nations are freaked out. They hire a jerk named Balaam. Ito po yung na-mention natin kanina. Itong si Balaam ay hinire ng enemies of Israel. At then he was hired to curse Israelites. Pero yun ang na-mention natin kanina, instead na curse, i-curse niya ang Israel, ang ginawa po ni Balaam ay blessing. Okay? So Numbers rule in the Bible. Numbers shows us how a holy God dwells with his people. Israel rebels against God, and even Moses disobeys him. But God is faithful to bring this nation to the promised land. God keeps his promises. The promise he made to Abraham in Genesis, along with his promises to bless and punish Israel. So although a few of us are in the nation of Israel's possession today, the stories in Numbers still serves a good example to us. So tandaan po natin yung Book of Numbers, paano nag-wander ang mga Israelites at paano sila pasok sa promised land. At actually yung first generation hindi po sila nakapasok doon sa ipinangako ng Panginoon, kundi ang mga new generation. So ito po yung Book of Numbers. Sana po mayroon po kayong mga natutunan sa Book of Numbers, paano nag-work ang Panginoon sa bayang Israel, at paano naman ang Israel nabiyayaan, na-bless ng ating Panginoon kahit sa kabila ng kanilang hindi pagsunod, sa kabila ng pagre-rebelde, ang Panginoon ay nag-provide pa rin, pero syempre mayroong consequences doon sa kanilang mga ginagawa. At ang mga nakapasok po sa Promised Land ay ang bagong henerasyon, at sila po ay nag-benefit doon sa faithfulness ng Panginoon na hindi naranasan ng mga first generation. Kaya sa susunod po nating pag-aaral sa Book of Deuteronomy, sila po ay nandoon na sa Promised Land. So yun po ang next na pag-uusapan natin. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming salamat po.